Magandang umaga mga ka-rice mill. Nandito na naman tayo, si Tatay sa Uma. Ang pag-usapan naman natin itong sifter ng bigas sa ating rice mill. Ito ang sifter ng bigas. Ito ang tinatawag na perforated screen. May sukat ang butas. Ang butas, so pareho lahat. Meron namang sukat ito kung gusto mong mag-order. Isang pligo, yun ang pagbili. Tapos cut mo na lang. Tapos ito na nga siya mangyari. Yan. Pakita ko sa inyo ang isang pligong perforated screen. Ito siya, ito ang ang bawas. Ang sukat nito, pag bumili ka ng isang pligo, 3 feet by 5 feet. Yan. Ikaw na lang ang mag-cut kung gaano ka laki ang iyong sifter ng bigasan. Ganito. Mamaya ipakita ko sa inyo ang sukat. Ganito ang paggawa. Yan. Ang tiil flat bar. Bali 4 dito sa kabilang dalawa. Yan, flat bar to. Tapos pakita ko sa inyo yan. Simple lang ang paggawa. Kunin natin ang sukat ng sifter ko, Gamit tayo ng inches. 41 inches. Mula doon hanggang dito. Ang taas. Tapos, dito naman, (14 inches). Yan 14. Ito naman may 16. 16 inches. So, yung itong sa ibaba at sa itaas naman 14 inches. Bakit magkaiba to ang sukat sa itaas at sa ibaba? Dahil hiwalay ito sa dito. Ang tiil naman yung tiil niya flat bar. So, bakal to, flat bar. Kaya ito. Hindi pareho ang sukat dito. Ang sukat nito lang. Ito sa 20 inches. Doon sa tabi niya 20 din. Yan.
At ito, sa kabila, na 24 inches, ganun din. Anong katabi niya? 24 inches. Bakit hindi sila pareho? Ito at saka ito. Dahil ang posisyon ng shifter nyo naka-elevate. Ganyan, no? Mataas dito banda dahil dito ang hulugan ng bigas. Pababa. Dito. Kaya maiksi ang tiil dito sa una kaysa likod, sa likuran. Para ang hulog ng bigas papunta dito. Ipakita ko sa inyo kung paano ang paggawa ng shifter ng bigasan. Ganito. May bolt siya. Siyempre, naka-assemble to. Tanggalin muna natin. Kunin natin ang bolt. Saka ko na ipakita sa inyo na itong sa itaas, hiwalay ito sa baba. Kunin natin ang bolt. Yan, oh. Ito. Yan, oh, nakita nyo? Linisin muna natin. At saka itong screen, hiwalay din ito sa case. Sa may kaha, hiwalay itong screen. Yan, pakita ko naman sa inyo yan. Tanggalin natin. Ito, itabi muna natin. Yan. Itong screen, hiwalay din to. Kunin natin. Yan. Kita nyo na mga ka-rice mill. Dito tayo. Diba? Ito na siya, oh. Ganito ang paggawa ng shifter ng bigasan. Kahoy ang ginamit ko. Ito, kahoy to. Ito, kahoy. At saka ito naman, plain sheet. Tsaka dito may butas para sa bubog ng bigas. Ito, may butas. Siyempre,
dito babagsak ang bigas, diba? Tapos dandahang pababa. Oh. Siyempre may screen dito. Itong yung pinakita ko sa inyo. Bubog na makukuha sa screen. Dito yan babagsak. May butas. Dito sa ilalim, kailangan may lalagyan ka. Ito. Dito babagsak ang bubog ng bigas. May lalagyan ka. Yung design ng aking shifter, yung labasan ng bigas dito sa tagiliran. Yan, ito. Tapos gumawa na din ako ng maliit na screen. Bali dalawa ang screen ko, dito at saka dito, pero ito maliit lang. Yan, dito naman babagsak ang mga bubog din. Pero malalaking bubog na to dito. Dahil panglinis na ito ang iba kasing butas dito kaysa dito eh. Ito maliit ang butas. Ito medyo malaki konti ito. Buo na bigas, hindi malaglag dito. Dahil maliit ito eh. Dito, ang kalahati ng isang buong bigas malaglag dito dahil medyo malalaki konti ito ang butas. Ngayon mga ka-rice mill, nakita nyo na kung paano paggawa ng bigasan ng shifter. Bali tatlo sila. Itong una, ito ang pangalawa, dahil ganito kasi ito dito eh. Pangalawa to, ito ang una, pangalawa, pangatlo. Dahil bakit ito pangalawa? Dahil dito ito eh. Ganyan. Tapos ito, pangatlo, ganyan. Ito ang pang-ipit sa screen. Tapos may butas siya para sa bolt. Yan. May butas siya. Lagyan mo ng 4 na butas o 3 dito sa kabila, at saka dito naman isang butas para sa bolt. Dito sa kabila 3 din. Dito isa, pwede na rin. Ganyan ang paggawa ng bigasan, shifter ng bigasan. Ganon din sa mga ka-rice mill, ganon din ang sa shifter ng palay. Yan ang shifter ng palay. Iba kasi ang butas sa screen, malalaki na. Pero ang paggawa, ganon din. Tulad din ng ipinakita ko sa inyo na shifter ng bigasan. Ito. Nakuha nyo mga ka-rice mill. Hanggang dito na lang tayo. Sa sunod na vlog, iba na naman ang ipapakita ko sa inyo. Maraming salamat ha. Magpapasalamat tayo sa mga followers, viewers, sa subscriber. Kung may comment kayo, ilagay nyo lang sa baba. May comment side. Sa comment side, ilagay nyo lang para malaman natin at matugunan kayo sa mga tanong nyo tungkol sa rice milling. Hanggang dito na lang tayo. Maraming salamat. Ito si Tatay sa Life in the Farm.